Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano. Kung saan ang sabi po rito ay analyst says Cardano on the verge of pumping 1,000% and here's why. Ayan, meron daw pong isang analyst ang nakapagsabi na itong si Cardano ay nalalapit na po ito sa isang pump sa kanyang presyo or isang matinding paglago sa kanyang presyo kung saan ay maaari daw po itong umabot ng hanggang 1,000%. At yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito kung ano po yung kung ano po yung dahilan kung bakit nasabi po ito ng isang analyst yan sa magiging performance ni Cardano. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po sa ating pong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay analyst Max Maher stated that the improved positive sentiments around the Cardano ecosystem could propel the price to a tenfold rally. Ayan. Ang analyst po na nagbahagi sa kanyang prediction dito kay Cardano ay walang iba kundi si Ginoong Max Maher. At ayon po sa kanyang pahayag ay yung na-improve daw po na positive sentiments dito sa ecosystem ni Cardano ay ito raw po yung siyang ito po raw po yung dahilan kung bakit lilipad ang presyo ni Cardano ng times 10 or tenfold. Kaya ayan, Cardano's problems. Yan, ano nga ba yung mga problema ni Cardano? At bakit hindi po siya gaanong nakakapag-perform itong mga nakalipas o mga nakaraan na kanyang mga yung kanyang mga naging paggalaw sa presyo. One of the challenges the analyst pointed was a lack of narrative thrust on Cardano compared to Ethereum and Solana. Ayan. Yan raw po yung isang problema dito kay Cardano. Ayan, kung saan ay kulang daw po yung kanyang narrative thrust or yung parang kulang siya ng pwersa or lakas. Yan, hindi po di po tulad ng Ethereum at saka Solana. Ayan. Yung sunod naman ay ito. Maher also pointed to Cardano's poor branding, which has made it more difficult to sell compared to Ethereum and Solana. Ayan. Mahina raw yung branding ni Cardano. Kaya mahirap daw po siyang ibenta. Yan, or mahirap pong makapang-akit ng mga investors dito na hindi po tulad ni Ethereum at saka si Solana. Yan, ang sunod naman ay yan, ang last point na pinaka-problema dito kay Cardano na ayon po kay Maher ay ito. Maher's last point was the doom and gloom approach of the Cardano community to the network. The blockchain's enthusiasts have not shared positive sentiments about Cardano, making new investors pursue those with better hype. Yan. Sabi niya rito ay yung yung community mismo ni Cardano ay mahina raw po sila sa pagbabahagi ng mga positive sentiments dito kay Cardano. Kaya dahil dyan ay yung mga bagong mga investors ay wala po silang parang pagbabasehan. Yan, or wala po silang wala silang nakikita kung ano nga ba ang merong maganda, kung anong maganda ba ang meron dito kay Cardano. Kaya sa madaling salita ay kulang po sa hype itong si Cardano. Kaya yung mga bagong investors ay dahil dyan ay naghahanap na lang po sila ng ibang crypto asset na yung may mas magandang hype. Kaya yan po yung pinakahuling nakita ni Ginoong Maher na problema dito kay Cardano. Cardano's awakening. Ayan, mukhang bumabangon na ngayon itong si Cardano. Mukhang nakita na nila yung kanilang problema at mukhang alam na po nila ang kanilang gagawin para ito
ay magising at mag-umpisa na umangat yung kanyang presyo. The analyst awakened the community after charging them to talk about the good things on the Cardano blockchain more often. Kaya yan na nga, itong si Ginoong Maher ay kinausap po niya ang community ni Cardano at ginising po niya sila. Yan, sila ay nagising ngayon. At hinihikayat po niya na ang community ni Cardano ay magsalita. At sila po ay maglabas ng kanilang mga pahayag. At ito ay syempre yung kanilang ilalabas na pahayag. Ito yung mga magagandang bagay na meron dito sa blockchain ni Cardano. Yan, yung mas magiging aktibo sila. At yan, i-compare po natin yan kay Shiba Inu kasi ang pinaka the best po na community dito sa mundo ng cryptocurrency ay yung community ni Shiba Inu. Napaka-active, napaka-engaging, talagang masaya, nagtutulungan, yan, at positive po, hindi po yung nagsisiraan. Kasi meron din po yung community na talagang hindi sila nagkakaunawaan, yan, nag-aaway-away sila. Ayan, maski active siya, maski engaging, pero kung nag-aaway-away naman sila at nagsisiraan, ay hindi po maganda yan. Dapat ay yung maayos naman na community. Kaya ganyan dapat po ang mangyayari dito sa community ni Cardano. Kapag ganyan po talaga ay ayan, posible po talagang magkakaroon or magigising ang presyo ni Cardano. According to Maher, a sustained hype around the Cardano ecosystem would set the pace for a tenfold price rally. Kaya yan ang pinaka sanhi or magdudulot sa matinding pag-angat sa presyo ni Cardano na nakikita rito ni Ginoong Maher ay yung hype. Ayan, kung magkakaroon daw po ng kung magkakaroon daw po ng tuloy-tuloy na pangha-hype dito kay Cardano, ay yan po ang siyang magtutulak sa presyo ni Cardano para ito ay makaranas ng 10 times na rally sa presyo nito. Kaya ayan, parang hype lamang daw po. Kaya yan po ang kanyang ginagawa, ay hinihikayat niya ang community ni Cardano yan, parang mag-promote or i-promote itong si Cardano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.